may tungod kini sa usa ka byuda. Mitanaw sa Jesus sa palibot ug nakita niya ang mga dato kanang hulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka gagmay sinsilyo. Mingon si Jesus, sultian ko kamo nga mas dako ang gihatag dining kabus nga byuda kay kanilang tanan. Kay ang uban nagalad man sa ilang magasa nga sobra sa ilang bahandi apan siya bisan pa sa iyang kakabus bihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. Today we are remembering another saint nga mao si Saint Clement, one pope, a martyr, one of the apostles. Personally was elected pope in the year 91. He met the apostles personally and was ordained bishop by Saint Peter himself. The apostles' preaching was always in his ears, and Saint Paul refers to him as fellow worker. Then he wrote the famous letter to the Corinthians. It was a canonical books of the New Testament to encourage peace and unity among the brothers. He wrote, the head is nothing without the feet, just as the feet are nothing without head. The smallest parts of our body are necessary and valuable to the whole church. In 1980, he was first exiled to Crimea and then thrown into the sea with anchor tied round his neck. His body was rescued and deposited below the altar of the Church of St. Clement in Rome. He became a martyr, ang atong giandom karon tungod ni sa iyang proposition about sa panagiusa og kalinaw. Are we advocate to this? Peace and unity? You know what? Kung natong tanawon ang kalibutan pagkakaroon, kining duha ka mga importanteng mga butang are diminishing already tungod ni sa grabing divisions nga itabo o sa kagubot nga naitabo. Pero si Saint Clement advocate diini. Ang iyang legacy maghatag unta kanato og panig-ingnan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi nga ato ning i-propose, i-promote sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw ang panagiusa. Magiusa ta sa maayong tumong unya atong himuong kabahin sa atong advokasya ang paghari sa kalinaw. Pero believe me, unity in a certain family, society, or in a certain place is only possible once there is harmony within and there is peace within sa matag usa. Sa dupa, kinidi ang unity, may tabo lamang kung buo ka within you. Kaya naman mga taong grabe ang disorder, emotionally, psychologically, mo nang gubot ang iyang kinabuhi within, mo nang we could not expect nga kayong tawhana magunahuna nig panagiusa. Kay mismo ang iyang kaugalingon, wa galit niya may usang iyang kasing-kasing o ang iyang unahuna. Once there's no unity between your mind and your heart, no harmony, you are not whole. Di ka buo. You are broken. You have disorder of your within. This is it. Then, kung po kay kalinaw sa imong kaugalingon, para nako, I will not expect that you will propose peace wherever you are. Meaning, kiniding panagiusa sa gawas, externally, ug kalinaw, magsukad ni sa matag tao. Unang, be sure that your hearts and minds, people, are united, and be sure that you have peace. And you know what? The assurance that you have peace within you if you recognize the presence of God already living in your individual heart.
kung inyong i-recognize ang Ginoo gagapuyo sa inyong kasing-kasing. St. Clement, please do prayers for all of us to become advocate ni ining kalinaw panagiusa. Please help us to have peace and unity within us. Please do prayers for our healing, enlightenment, courage, and bravery. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always connecting to us through your prayers and financial supports. Ako naglaom and I feel that our past givers, meaning our givers in the past, will come back again, will do it again, and I know they will start it today. Our present givers, thank you for your loyalty, faithfulness. Keep it up. We need you. This ministry needs you to sustain our daily broadcast ministry for the sake of the gospel of Jesus Christ. I feel also, malakas ang aking kutob, that there will be more newcomers on this ministry to help. Please do it today. If you want full episodes through DVD or else yung libro, palista na mo. Or else if you want to talk to me, kung na mo yung mga concerns, sangli si Brother Edsel busy, mo nang I remind the public, let's do it. There is atong opisina sa San Miguel Compound, o I encourage all of you na i-advance ninyo ang inyong mga request. Text or call 0917148435. Our latest givers, thank you to Nay Maria o Nay Duding Tayboy o ni Dunya Elaine, Kiara Christoph de Priest, Tibok Banay, with Kumaring Lukring Baybay og Dudong, thank you. Pagpalain, ubas mga ranido, Tibok pamilya ni sila nagatabang sa tuwa, from Garcia. Pagpalain kayo ng Diyos. And happy birthday to Crisio Asibis, pinakamahal nga banang Atisunia. Crisons sa Rose Golden Cookies. Then, happy birthday also to Philly Yap Lungay, our latest giver sa day. The same time, birthday celebrant today. Happy birthday ninyong duha. Kamu may ako na ilang nag-birthday. Then, Sinin Rinin Turalba of Luokagna. Then, Rosa Asidilio, asawang kaning Taypat Asidilio. Believe me, kinis na Rosa nagtabang sa ministeryo kay continuation maning Taypat. Ang atong ministeryo existed already for 7 years. Kinisas na Rosa Asidilio, 7 years na nagtabang sa atong ministeryo. Kaya nga atong media ministry is already 7 years in our existence. Usa ni si Rosa. Sa ginagbayng paagi, itabang ni siya, niya, she did it for 7 years. Lipay kay taana, tungod kinay mga tao, nga very generous. And also to Stephen Sako Pusta of Tagbilaran City, and somebody sent a message from Duero. She came from Canada. She told me long time ago, she promised nga kung maabot sa Pilipinas, she will do something for this ministry. Lipay kita ka na yung mga abroad, mga seamen, mga OFWs, na nagsuporta sa atuwa sa ginagmayng paagi niya pag manguli sila. Very generous to us, like Exopedius Semini, tingob ni Iyaha, and the rest of the seamen around us. Dagantag mga seamen na nagsuporta sa tuwa. Thank you, Inamil, Brinmil, the home of groceries, Aguilar family of Sawang Poblasyon, Silingas mga Liyaw, mga Galinato, mga Pascual Dea, Taiwan, how are you? And also, Kumaring
Mildred Abratasya products are available also sa Altia, the home of the pure tablia. Dias tabahan iyang compound. Unahan ana na Lito ug Wilma ang bari captain sa Trinidad, akong igagaw dia mga Benasor Benadas. Ug sa giwang to dito akong igagaw Dunya Chupi mayong buntag dia. Ang Dunya sa giwang silingang naifiras sa tugas. Kayong tugas usanis mga baryos kandihay ubas mga kastulo diya sa mahangin, people of Kandihay, mga kastulis pagpalain. I remember people of Ubay, Rodriguez, Baray Captain Sirwin, I remember you, pagpalain ka ng Diyos, and the rest of the neighboring towns sa northern part of Bohol, labi na sa mga Oryuki, nga mao sa atong partners to Ministeryo, Dion, the Bohol Standard, the Bohol Balita Daily News, and the Bohol News Today, with Father Rioms akong advisor sa Binunido. CPG Island, mahal ko kayong lahat, kining CPG Island, usa ka isla, diin sa Brother Ibsel, sa makadagang higayon gawali ni ining maong mga isla, ni ining maong isla. It's amazing, ako na nalibot ka ng maong dapit. And also people of Valencia, new viewers diya, pagpalain kayo na may kapal, whoever you are, going to Lila, Gimiao, people here in Agna, Tony pagpalain, do players to Naipiak, Merspin, Redakar, Trudos, Dungmins, Tadina o Galpino, pagpalain kayo, Atiminsi, pagpalain ka, Nailus, do Prios, Nailus sa Sibis, uban sila mga businesses, and Taylimon, uban sa mga anak, sa Cagayan de Oro, whole family sa de, magpamilya, Iljon, Chinili, Edith o Minute, are taking good care of our ministry in newspaper sa Mindanao Daily News sa Cagayan de Oro sa Mindanao area. Pagpalain, people of Himog, W. Tumakin diya, kumusta? Camiguin Province, mahal ko kayong lahat, o mas may gagaw na ko diya, Maasin City, taga Oroquita, Surigao, Bukidnon, Siquijor, wherever you are, pagpalain kayo na may kapal. Bibileksyones, thank you for assisting us. She works too hard for our ministry. Mga Lu, na Isaluma, uban ni Nailuna, uban ni Naibabi o Gusid Judil sa Garcia, Kumaringos Narsing, yang family, na Isira James, si Filina Abusio, please come sa Malinaw Garcia. O Naipuning, Liedo, o Pining Hamura, Usbonako, mga kababayan, tanang mga candidates sa atong coming election, supportahin ninyo, the people ngayon ibawan, na nagsuporta sa atong ministeryo. Kundi man sila mga candidates, mga negosyante, most of them, please patronize their products. Kay kining mga tawhana, mao man ning kamot aron ang ebanghelyo matagbuntag maipadangat diha sa inyong tastagsa ka mga tugkaran. Simple as that. Pagpalain kayo for doing that. I presume that you will do it. Timigim nang nina akong iyag uyuan. Thank you for working. Akong iyaan spundol. She's also working. Adto niyang uban mo dool. Sa kaduba, mga Idnalig o Estrella Asibo na sa Municipal Trial Court, kauban ng Gloria Tapangan in the past. Do Presto ni Pia Ranki o ni Nay Valentina Lucero o sa tanang pang-ampunon. Tayo na Cross School sa Bunayag, mga malipayong tao diya. Then, atong business partner, Haplas nga Herbal, Haplas Association of Duero, na inida buutan kayo with Attorney Easter, nang inanglan sa inyong mga pagampo, please, with G. Escobilla, Ilang Binadji, ug na Frida Abuiba, ug Taya Bunjo, pagpalain. Nya kinis na inida is also working to find more people to give. Closed nila si Vilma of Duero, mga Salabi family diha, pagpalain. The priest to Jackson, the husband of Fee Bilgings, pagpalain. People of Anda, mga Riwa, Tandia, Fortunate, Nay Fortunate. The priest to Gisril, anak ni Naiwana, pagpalain. Juana Abuiba, also of Dero, remember you, with kasing-kasing family, pagpalain kayo ng may kapal, for always following. Kabalo mo, people of Duero, ako ning na-remember sa labay mga adlaw, ang mga Bria diya, mga Salga, Sinay Rose, o Tita Carmen, if you know,
these two women with their families, usanis mga suod nato, not only today, kundi sa nanglabay mga kapanahunan. Usbunako, dako kayo kog utang kabuto na ni, kayo when I was very young, adto ko ihaw sa pamilyas mga salga. Her husband was the former principal of Immaculate Academy of Duero, where Father Alex Oxtero is ministering as the parish priest. Father Alex, ako sa nangigala, inyong kura paroko diya sa Duero. With Injing Luwayon family, sa Duero, sa Ginsularan, pagpalain. Kabantian, na Lourdes, pagpalain, with Malakyas, ug Marlin, usanis mga Simen, si Malakyas, uban ni Primo, mga Abusio of Garcia, dagan kitang mga dapat i-greet unta, atong i-recognize, apan, usbunako, mahurutan atong oras, maunang ako lipay kayo ko, marin na dulhaw, tidirulit kasukot, do prayers, nga bisan pa man, di mo pirmi na akong ma-recognize, Benjito na Aklan, Joy Galientes, with natibidad, mag-ina, usa sa ligi sa itong ministeryo, with Chelsea Paribert, Lucy Lornelia, Bispring Paribilyong, Yasilyakay, Vulcanizing Shop, Kusugsad, Pasri Jacinto, Dasalonjik Rygods, kusog atong radio, wherever you are, ang nagpatingog, pagpalain kayo, don't worry, pagpalain kayo for doing that. Sa tanang, wa na ako ma-recognize o na-recognize, wa na magpasabot, nga ako mong ikalimtan, kundili, apil mo kanunay sa atong mga pagampo, sa atong mga pangaliya. Wherever you are, kasitiwan, kabukiran, nakaslungsod, nagpatingog kag radyo, nagsunod ka sa internet, sa television, newspapers, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Akong kuyog karon, Senator Sandro Casinas. Speaking of our gospel, nagisgot ni, may tungod ni ining biyuda. Kabaw man tang biyuda kaniadto, luoy, that's why, Deuteronomy 25 verse 5, pag mabiyuda ka, kinanglan, pamiyoon kag utro, it was a law. Moses established that law with the permission of the living God. Why? The simple logic behind of this law, kaya ang biyuda kaniadto, luoy, kaya man ito sila trabaho. Women before had no right to work. Ang ilang papel, naragis balay, tigpakaon, tigkugas, tigatiman in the four corners of a certain house, pailula sa mga anak ug bana, gitawag nag-ilaw ng tahanan. When I was very young, I heard this many times. In fact, in our studies sa elementarya, ng mga babae before were not allowed to study kay laki ray mangitag kwartang babae, magpuyo lang. Unlike in the present time, nagigamit nato ang law of equality between men and women. Prior to the 2 verse 1 to 2, tanang tao, laking babae, kabusog nato, patas at ubangas Ginoo. Muna, in this modern generation, dagan ang mahimo sa mga laki nga mahimo na pod sa mga babae. This is it. Mauni ang papels mga byuda kaniadto. In fact, if you notice 1 Timothy 5:6, according to Paul, na byuda na dapat luwason kayong lawas gibaligya just to survive. Santiago 1:26, blessed city, the pure and the real religion is taking good care of the orphans, of the widows. Ang tinuod nga pagtuo, reliyon, kini nagatiman sa mga byuda o mga ilo, ingana kaluoy ang mga byuda kaniadto. 1 King chapter 17 verses 1 to 24, dunay byuda sa Saripata. Then God saw this widow nga dunay anak, gamay ni pagkaon. God sent Elias, a certain prophet in that generation. Kung sige buhat ni Elias, gitabangan niya ang byuda. Sa diyang mihatag ang byudas iyang pagkaon, lana, pan, harina, gimultiply ni Ginoo because nakita si Ginoo ang jealousy ni mga widow. Pagkamatay sa anak, gibanaw through prophet Elias. So nakita ninyo how pitiful kining mga byuda in the past.
luoy ng mga widow. Unlike karon dagang mga byuda nga relax lang, progressive gyapon ang kinabuhi ngano kay pareha mas lang magtiayon na ay trabaho, na ay income, na ay negosyo, kay allowed man na sa atong kultura, but in the culture of the church in the past, no! Mo nang luoy. Imagine ninyo kining byuda sa ato ebanghelyo mihalad og duha ka dako. Diyamoy trabaho, diyamoy nagsuporta kay byuda god. Pero look at her attitude. Look at her character. Jesus appreciated her character and attitude. You will accept it or not. This is the bottom line of our gospel for today. Why? Tungod. Kay bisan, diyamoy nagatiman sa byuda, diyamoy supporter, diyamoy sa trabaho. Let's presume like that because it was their culture na way pangita ang byuda. Kung way mosalbar, maunang atimanon sa uban, ang uban magpalimos na lang or di, ibaligyang lawas. Or else, probably, ang ubang mga widows before, pugos nagpangitag trabaho, tago-tago, because it was not allowed, it was prohibited according to their culture, according to their law. Pero you can see the attitude of this widow, the character of this widow. Despite of her crisis economically, in her situation, financially, and everything, emotionally, psychologically, kaya ako'y bana, ika mawadag ba naglalim ba? Di lalim. Wala kagasawa, di lalim. This is it. Muna nga akong point, nga si Kristo, midaig, niining maong byuda, tungod sa iyang pagka-mangyatagon, pagkalig-on, sa iyang pagkabaton o right attitude, good character. Ngano, anha man masukod ang tao sa iyang attitude o character sa panahon nga ang tao ibutang diha sa kalisdanan, negative circumstances. May squeeze gali ang atong kinabuhi if we experience pressure in life. Kung makasuway gali ta og pait na ang atong dangatan sa atong pamati, sa atong tastag sa kakinabuhi, anha mugawas ang atong tinuod nga kinaiya batasan. Our attitudes, our characters are revealed once we are squeezed, pressured, once we are put into a negative circumstances sa atong tasatag sa kakinabuhi. Mailan ni sa Ginoo sa panahon nga nagisud ka. Mao nang may pwede simple kanang inyong kasakit, pagsulay, sakit, mga problema, ang inyong gipas-an ining takna, gitugutan na sa Ginoo kay gusto sa Ginoo sukdan ka. Gusto sa Ginoo makit-an kung unsang matanga ka sa imong pagkaikaw within you. So pakinig mga di maayong hitabo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, mga kapaitan, giimo ning tool sa Ginoo to test you. How strong you are, how matured you are, how great your faith is. Ani ka sukdos Ginoo, ani ka tanawos Ginoo, ani ka sisigos Ginoo. Santiago no 12, once you can surpass, once you can pass to this stage of life, you can receive the rewards from God. Kining byuda na appreciate ni Kristo ngano tungod kay jamugod siya. Way trabaho, let's presume, way nagsuporta, pero when this widow came at the temple, iyang gihatag ang iyang duha kadako ngadtos panudanan. Why? Probably this widow read the passage sa libro sa unang hari chapter 17. Ngano? Tungod kay sawa pa ang New Testament, doon na may Old Testament nga nahimugso dito sa Israel. Gi-combine lang ni sa atong simbahan 100 years AD after the death of Jesus Christ. But you know what? When Jesus was born, nananing Old Testament. You got me? Kining libro sa daang tugon. Probably this woman
this widow was very familiar nga kadtong babae nga may hatag siyang flour, harina, lana kang prophet Elias ngadtos alagad sa Ginoo, ngadtos Ginoo mismo. Kay kunon sa inyong himuon sa alagad sa Ginoo, that is the same that you are doing it to the living God. Kay ngano ang prinsipyo nako ana Matthew 25, what you did to the least of my brethren, bisan sa ordinaryo nga nalang kung imo nang pakitaag kaayo kabuutan, you are doing it to God. Kung nga na ang prinsipyos Ginoo, ang iyang mga ministers na mo'y alagad niya, naghago para sa inyong kalag, samot na kung atong tanawon, logically speaking. Maunang, kining maong byuda, ako raning analysis, read or else heard, because the books in the Old Testament were already discussed, preached, taught sa panahon ni Jesus Christ. You got me? Can you understand what I mean? Sado pa, kini di ay maong byuda, probably nakadungog ni nga na byuda sa kaniadto, ang iyang harina, yang gihatag sa alagad sa Ginoo, yang iyang anak namatay gibanhaw unya wa kabsi sa iyang pagkaon human niya gibuhat ang usa ka sakripisyo nga paghalad sa iyang harina ngadto sa alagad sa Ginoo. Somebody commented me, why you are asking supports from the people? Tubag nako, simple lang. Ang Ginoo, Acts 17 verses 25, wala gid na manginanglan og bisan unsa kwarta bahandi, wala, because still God he needs nothing. Wa sa manginanglan bisan unsa gikan sa tao, dili na tinuod ng Ginoo mao'y mo gamit sa kwarta. No, wa sa manginanglan na. This is theology. Ang tinuod nga bay panginanglan ang iyang mga ministro, ang iyang mga alagad, ang iyang mga kaparian, ang iyang mga tigdumala sa pagatiman sa mga kalag sa katawhan. That is written in Hebrew 13 verse 17, atimanan ninyo ang mga nagatiman sa inyong kalag. Galatia 6, ingon si Pablo, ang inyong tagaan ang tao nga nagpakaon sa inyong kalag. 1 Timothy 5:17, 18, ang nagwali sa ebanghelyo mabuhis ebanghelyo, ayaw busali ang bakba samtang nagiok sa trigo. Kaya ang nagwali sa altar mabuhis sa altar, ang nagwali sa ebanghelyo mabuhis ebanghelyo, ang nag-alagad sa altar mabuhi sa altar. This is my point. Malakyas nis Jis, although this is not compulsory anymore in our Catholic doctrine, but you know what, if you will follow this, the church is welcome to accept you. Why? Kung sa may gingon diya sa Malakyas 3G, hatag mo ikapulo, defined by Agustin, ikapulo is changed into love person. 2 Corinto 9:17, God loves a cheerful giver. According to Agustino Pipo, 10%, that is the law. But love person, it is more than what is asked according to the law. Meaning, mas dako pas 10%. According ni Agustino Pipo, yung version. Supposedly, atong i-offer da simbahan. Supposedly, atong ihatag sa ministry, diin ka na bless. This is it. Mao ni ang akong point. Tinuod, Acts 17 verse 25. Ang Dios walay paginahanglan. Bisag basaw na to, ingon diri. Ug wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa, kwarta everything gikan sa tao kaysa man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa butang. Now, mo wa mo din ginumang hinanglag kwarta niya nganong muhalad pa man ta. This is now the real answer for that. And that's a very nice question. Ang Diyos, wa manginag kwarta, pero ang iyang mga alagad, in doing the business of God on this earth, in working in His vineyard, ang mga alagad kay tao man na may panginahanglan sa matagadlaw, in running a certain ministry, in running a certain parish, in running a certain congregation or sikta, denomination. I'm not addressing this to all Catholics only, but to all ministers, Catholic ug dili. This is true. Maunang manginanglan og kwarta ang mga alagad, ang mga nagsangyaw,
Kay ngano, aron masayon, mas mapadali, mas gaan, mas komportable sa pag-alagad sa katawhan. Labi na sa mga full-time ministers na may mga taong full-time like sa atong mga kaparian, mga full-time man sila. Mo nang they need our supports financially. You know what? Laktod bagay istorya. This weekend with my wife Alma and daughter Tia, stayed in our Altea farm because our farm is ongoing sa atong pagdevelop. Then every Sunday anatas parokya sa La Union ang pinangga na akong parokya. You know what? I was hurt and touched yesterday, honestly speaking, because our parish priest, Father Casillas, asked the people to support our parish in La Union. Kabalo mo, nanalyze na ako, nganong gikinanglan pa man ng mga alagad, mga pari, magpakiluoy aron suportaan. This is a question mark if you want to know. This is not good nga ang mga ministro, ang mga alagad magpakiluoy aron lang suportaan. Ngano, ang Dios dako kaayog salig ninyo, people, majority, whoever you are, wherever you are, nga manghatag mo. Dako kaayog believe ang Ginoo, dako kaayo og respetong Ginoo nimo nga mohatag ka bisag di ka ingnon. Pero whatever denomination, religion, sikta, grupo, katoliko, dili, sugot mong sa dili. I studies all these denominations already. Majority, mangayo gyud magpakiluoy para suportaan. Di lang sa katoliko even other denominations, ngano na itabo ni nga magpakiluoy. Why ministers are begging? Tungod na kay ang mga tao wa man kay bawo sa unsay angay lang pagahimuon. I'm here today to remind all of you, people, whoever you are, ang Ginoo dako kaadyo og expedition. Mura bag-anak ng kipiskulas ginikanan. Utang diri, utang dito, loan dito, loan diri, London ang labas. Ngano? Kay dako sa kayo expedition nga ang anak mao mag-eskwela. Pagando, pagkauman, sabi niyo, along the road sa iyang pagtuon. Nanguyabas man niya, imitipas maglaing dalan. So what happened? Tungod sa naitabo ang expedition sa maong ginikanan na hugmo. Ingana ang expedition sa Ginoo sa tao, dako sa kaayog bilib sa matag usa kanato. Kamanghatag ta, bisan pagdi ta ingnon, bisan pagdi ta apurahon. Mao na nakita na ako kining maong reality. If you notice, I change the way how I approach all of you people. I am not begging anymore. Why? Pasilo ako ninyo. Kung inyo pa na nakita, pero ako confident ko. No need. Ngano? In the first place, this ministry is not mine. This is the ministry of God. Therefore, God is responsible to sustain this ministry. Right? Another point, why I will beg here? Nga ako, dako man kayo kog salig ninyo. Dako man kayo kog believe ninyo. Dako man kayo kog expedition ninyo. Ang mga hatag mo, bisa pagdi mo na ako pangayuan. If you notice, I changed the way I approach all of you. The way how I connect to you. If you notice, ngayon ko, thank you for your supports. Bisag wa pa mo manghatag, di pasanamatan na mo kodaan. Ngano? Kay nagtuo ko along the road, manghatag ra mo. Dako kayo kog bilib ana. Dako kay kog salig nyo ana. Dako kayo ko og pagtuo that you will give. Mo nang pasalamatan mo na kog una. Kaniadto, I beg to all of you to support the ministry. But when the time came, the turning point of my life, God revealed to me. He said, sir, do not beg. Ang guol man ka. In the first place,
ang ikinanglan nako nini mga Ministerio of Finances, di na naliyok sa tao if somebody will give me. I know the Holy Spirit touches the heart of this person. Believe me, this is what I believe. Kadim na ako. You know what? I was pressured, stressed, fatigued for how many years in handling this ministry in terms of our financial aspect. Kaya akong gipangako, I made everything just to earn. Inko, Lord, para nako sayop ni. I need to focus in preparing my daily episodes, daily topics, daily preaching. Instead, I will focus my heart, my mind in seeking money. When my turning point came about this matter, Inko, Lord, para nako, if this is right, help me. No need to beg. Para nako, I am confident. Maghatag mo. I am confident na di mo hakugan. I believe dako kayo kung pagsalig ninyo nga kasabot mo sa atong mga advocacies. What we are fighting for, what we are working for, kasabot mo. Ingana ang akong dakong pagsalig, pagtanaw sa imuha. That's my great expectation to each one of you. That's why I came to the point I need not to beg. Dili na kinanglan nga magpakiluoy ko ninyo aron tabangan. Ngano, ang Diyos mismo may magpadag mga tao. That's my belief. That's my conviction. God Himself will bring people to this ministry. Muna nga ako, giusob na ako when I realize, thank you for your supports. Thank you for your assistance. Period. And then, atong gi-recognize yung tabang everyday, sa manghatag everyday, not like before nga, kadadlaw basahon tanan. Lord, kung di mabasa ilang pangalan, if they will not give, then, ikaw na bahala sa ilaha. It's up to them. Wala ko may mo na. Ang ako, konbinsado ko, nga bisan basahon og dili lang pangalan, they will continue. Kay ngano, Inko, Lord, ikaw man, maway nagpada nila to this ministry. You got my point? Mao ning akong analysis, mao ning akong discoveries, kano man ning atong mga kaparian, magpakiluoy aron suportaan. Supposedly, dili na dapat himuos mga pari sa mga ministro, sa mga alagad. Ngano, ang Diyos, gadahom, galaom, gasalig, dakog bilib, dako siyang pagtuo nimo nga muhatag ka bisan pagdi ka ingnon sa inyong kura paroko. Dako siyang salig nga manghatag mo sa tan-aw ninyo nga na-bless mo, sa tan-aw ninyo makatabang sa publiko. Some people criticize me that the people who are working behind this ministry are serving me. No. It is not true. It is wrong. Why? The truth, the fact, you, the people who are working behind of what I am doing are not serving me. We're serving God. I am just leading you toward God. I am just coaching you. I am just mentoring you. Gitudluan talang mo unsaon para may mong palaban, positive. Wa ko ninyo alagari. Kundili, ako lang mong gigiyahan. Kaabin mo, kabahid mo sa atong gibuhat. We are working together for our advocacy to preach the good news to the four corners of this globe every day. More hopefully you can understand what you are doing. You're not serving me. No, that's wrong. I am just leading you. In fact, ga-practice ko nga possible ako mong tagaan og choice, freedom. If you will give, it's up to you. If you will not give, it's up to you also. Ngano, it's very hard, it's very difficult nga ako mong pugson mo hatag sa ministeryo. Nganong ako manang hunaw-naon og pugson mo nako because I was afraid before that no finances will come, no money will come to our ministry to sustain. Pag-abot sa turning point na ko yung Lord, if this person will go out, I know you will give me times 3 more people to come in. And this is happening in our ministry. Some people are coming out, but you know what? Times 3, times 4 are coming in. New givers are coming in. Ngano, niabot man sa point nga di ako mag-goal, tigpang ka-goal. Kaya mo sa pressure aning ministry na to pag end of the month. Because we have different ministries to sustain. Unya, di man pwede nga mag-ministry kang wagi kay financial stability or finances to use. What? You can do it without money? Di man ka mabuhing wa kay kwarta, wa kay gibuhat.
puyo ra ka, wa ta kag pakanon, di mo litinglay ka mabuhi kung mahugdag kwarta nagpakaon si muha. Munang money is very important. Money is necessary. We are talking about money because our gospel is talking about money. Dua kadako, dinar yung sinsilyo. Gibalyo ni Kristo. Ngano, it was used, it was given to the right hands. Kay dumog unsang kamuta, di na kamot sa Ginoo lamang, kundi kamot sa iyang mga alagad. Wa mo kusis Ginoo mihalad ang byuda sa templo kay si Kristo Jewish man originally. Nagsugod siya sa iyang reliyon, Matthew 16:18, diha na sa misipak, pero originally ang iyang birth nga namatan ang iyang religion when he was born. The religion during his birth was Jewish. Muna nga akong point, wa sa mo question sa paghatag kay kibaw man si Kristo nga ang gihatag sa duha ka dako nga dinaryong sensilyo na sa maayong mga kamot. Muna nga ako, pagtan-aw ninyo nga ang inyong kasing-kasing giagdas paghatag, hatag mo. Ayaw ninyo pugni ang diktar sa inyong konsensya. Ayaw ninyo pugni ang diktar sa inyong kasing-kasing. That is the inner voice of the living God telling you, give. Why? Paminawa ko ninyo. Ang tao nga dili ka maumuhatag bugat na og kaluuban. Bisang paglalison ko ninyo, I will stand to this proposition. This is the truth. Kung gusto mong maluag-luag ang inyong galamhan, ihatag ang unsay gustong ihatag. Do you experience in your lifetime nga gusto ka muhatag na di na lang nya bugat, pero sadyang imong gi-release, migaan? This is my point. Greediness, selfishness can create heaviness within us. Pero sadyang kamaw kamuhatag ang kagaan mao'y maghari sa imong galamhan. And I know, gusto mo gaan na pagbati within. Di mo gusto og heaviness within. Mo nang release your heaviness. How? In what way? Through giving. Through generosity. Kay kinirabang atong kamangyatagon, di ni makita gawas imong kamot mulihok. Kani imong pagbati nga muhatag, that is useless unless you will define it through action. Unless you will define it through your hands na muhatag ka, muhimo ka ani. Muhimo ka glakang. Sa dupa, kung ang inyong kwarta, finances, everything that you have, inyo nang ihatag sa kamot nga nagtuo mo, nga kana ang pingag alagaan, do it. Kung ang inyong finances, inyong ihatag sa simbahan, o sa ministries Ginoo, siguro nga hatag mo, nga sigurado mo, ng inyong yatagan nga grupo, reliyon, ministeryo na place mo. Mauning akong concept nga nung di mo na ako pugson to help us. Kaya tingali, uwa mo bless sa itong ministeryo, what's the use of giving to this ministry? You got me? Pero muhatag mo kung di mo konbinsadong na bless mo. Ang ako, pag sure mong na-bless mo, hatag. It does not matter unsang grupoa, unsang pagtuwa, as long as na-bless mo, hatag. Ngano, ang Diyos, dako kaayog believe ni mong buhatag ka, bisa pag di kaingnon. Pero, you know what? The real happening in our society, para na ako, degrading, painful, ako raning proposition ako ning analysis ba? Ngano, kasagaran yung mga alagad, magpakiluoy, aron lang, dunitan, hatagan, limusan. Ngano ka na? Nga niabot sa point, tingali, ako na ning analysis, nakakita ang mga alagad, ang mga tao, hesitance mo hatag, reluctance ka mo donate, bugat kayo kamot, mukuot, aron manghatag. Pero, sa tinuod lang ang Ginoo baya, ga-expect na, galaom na, gatuo na, believe na kayo sa imuha, muhatag ka, bisag wa kaing na.
O kanang mga expeditious Ginoo mao ni akong gibarugan niining ato ministeryo. Believe me, I never force you to give. Never. Find a certain person nga akong gipugos og pahatag. Ang ako lang mo advise ko, if ever gidak-an kasi mong gihatag, instead mo undang ka totally, gami kana ra gid mo'y akong kutob advice. Pero may kung ayaw undang, pugsag yung muhatag. As far as I am concerned to what I am doing, I never did that. I never do that. Wa ginanako po na imuha. Anong pugso man ako? Kay kung ang usa ka tawo mawa, dugangan nas Ginoo times 4, times 5. That's my belief. That's my conviction. Because of this, I would like to address this to all servants of the living God, to all ministers, whoever you are. Advice na nako ni tabang o painumdum sa tanang alagad, whoever you are. Kung sa inyong problema sa financial, kung sa problema ninyo sa inyong pinanglan, sa inyong simbahan, parokya, grupo, ministeryo, talk to God that He will send people in your necessities. Istoryahang Ginoong padalaan kag mga tao nga motabang sa imuha. Why I know it? Because that's my practices sa akong kinabuhi. I talk to God to send more people on this ministry. I talk to God first. Kay siya man mismo manibaw sa finance sa tao, sa kahimtang sa tao, sa capacity sa tao, sa jersey sa tao. Muna akong conviction. If you have this conviction, ministers, whoever you are, di na mo mag-uol. Tigpang kag-uol pangayos yung mga parokyanos, tigpang kag-uol pangayos yung mga sakop kung sa inyong reliyon, inyong ministeryo, inyong grupo. No need. Nothing to worry. In the Lord, I need this. Pwede ko mga tao to help me. And this is what I practice. Lord, imo man ay ikaw na bahala. Lord, na ako'y project, ikaw na bahala. Ako bitaw, pag-eskwela na kong Cebu, kay ba mo pinigasto na ko? Gusto masayo, di na lang, humana man po. Mauning akong point, my dear people, natingala ko. When I went to Cebu, ang Bohol og Cebu, murag akong silingang nataran. Kay bulukan kayo, dagahan kayong mga tabang mga but, from somewhere, from unknown people, from the people around us, nga wata mag-expect. Pero sa diyang, nakadawat na ko og papel from Cebu, sa akong mentorship, training, sa atong coaching dito, sa atong studies, sa mga subjects sa teolohiya. Pagdawat na ko, wala ko matug Cebu, kaya I focus here in preaching every day. I focus here already in Bohol, in propagating our gospel. Kay buong ko, mutuumog sa di, ni kunhod ang mga mitabang sa kuha. Kantong mga mitabang special for my schooling. Wa na! Nakuha ninyo ang point? Mikalma sad sila. Inko, Lord, I know it was your hands nga nag-initiate, naghimo ani. Kay bulungan kayong naitabo. Sa pag-schooling nako, sus, wa pagali, Monday man ko tiglargaw, di Sunday. Before anang adlaw, nanay mo abot, brother, pamiliti nimo, brother, allowance. See? Pagwa na. Tingapo ko, wa na pod. Muna akong gituan, mo, ang kay wa ampug ka mo atog Cebu, di wani atag, ang concept nako di na may point. Ang point nako sa panahon nga na ako'y gibuhat para sa iyang kaymayaan, to learn more things in order that I can preach it to you daily, like what I'm doing here. I'm broadcasting non-stop every day, live and replay. Isustinan ko sa Ginoo, Inko, Lord, kung imo ning kabubuton that I will come to Cebu, although it's very hard, luha pa imo na usik panahon unsa diha, pero para nako dito usik, nothing is wasted because I grow, I matured sa akong mga struggle sa kinabuhi. In Lord, if this is yours, then do this things nga akong gikinahanglan sa akong kinabuhi. Ayaw pasagdi akong pamilya. Imagine na ninyo, I give up, I submit, I do everything, I did everything. Pero ang Ginoo mi supply,
Anong ako ning gi-share ninyo? Kay mauni ang tinuod. Kay ang Ginoo nakakita sa panginahanglan natong tanan. Meaning, padalahan kag mga tao to assist you, to help you, to give something for your favors, for your sake. Kung nakay sakit, padalan kag doktor. Kung nakay problema, padalan kag tao makatabang. Nakay utang, pahugmon kag kalit. Nakay mga gipas-an ay matao mo comfort mo gaan. Kung nakay mga kasakitan ay mga taong gamitos Ginoo aron mawawan kas maong kasakitas kinabuhi. Probably ako ning analysis ang byuda gipadas Ginoo to drop her 2 coins ngano kay naay panginahanglan ang alagad sa maong templo. Kadtong mga Pariseo nga mihug og salin-salin gipadatos Ginoo, pero ang ilang gihug kay di man to kasing-kasing pakitang tao man unya salin-salin pa di man pinaka the best mao tong gi-question ni Kristo. Sa ato pa kadtong Pariseo wa magmatter pila ilang gihatag, giun sa paghatag, ako I was convinced already before nga ang mga tao mihatag sa atong ministeryo gipada. Likewise, kining byuda katong Pariseo nga mihulog sa templo gipadatos Ginoo. Gidiktaran to sa Espiritu Santo nga hulog mo, hatag mo, offer mo. Ngano? Ang Ginoo nakakita unsay panginahanglan financial niining maong templo, niining maong simbahan. Ug mao ni akong pagtuo sa imong pamilya. Pag makita sa Ginoo ang imong panginahanglan sa imong pamilya, padalhan kag mga tao to give, to do something for your families. Grupo, sibil man na, maggobyerno. Unsa imong religious affiliations, unsa imong grupo, pag nakita sa Ginoo nga panginahanglan, upuan niya na, ug unsa imong gikinahanglan. Basta maniwala ka lang kapatid. Just believe. Ako, no need nga magpakiluoy ko ninyo. Ano magpakiluoy man kung dako man kog salig inyo mga hatag mo. Dako man kayo kog trust sa inyo. Dako kayo kog saludo sa inyo nga manggihatagon mo. This is it. Mahimo, brother, ug ingana imong style unya di na manghatag ng uban, what will be the future of this ministry? Kung di man ni ako sa Ginoo man kung asa ni kutob, then maura po na ending. Probably God close a certain door because God wants to open another big door for us, for this ministry. Ingana ng akong belief karon, conviction ako, pag naay mahunong, wa ka malugi, wa ka magansi, gipaunong na, kaya blihan kagaing pultahan, nga pasudlan nimo nga mas nindot pas unang pultahan, nga gisirad as Ginoo. Mao nang erase your fears of everywhere in terms of finances to come. Ginansya, ako bitaw, kung mag-uol sa Altia, ang atong ginansya kung tanaw sa atong cash flow, nahilay lang, ginagmay, tingpang kag-uol. I believe kung kaning atong negosyo is Ginoo, I know someday somehow there will be breakthrough of our business. Even our farming, gasunog tag finances, gagasto, because it is a long-term business, ang farming. Dugay pa, labi na kay wa ko mananog gulay, na gulay pila ra ka lugas for personal consumptions. Ang atong gitanom, lubi, saging, fruit trees, long-term. Nauna na ko, Lord, if this is yours, I know there will be breakthrough of our farming. There will be breakthrough of our endeavors sa atong kayutaan. Tuuhi, laumi, saligi ninyo nga ang Ginoo mas naibaw kung unsay panginahanglan ninyo. Because of that, ang Dios mismo maoy magpadala og mga tao alang kalimo. Ako nagtuo nga kadtong Pariseo, byuda, and somewhere inside at the temple, gipadatos Ginoo to give, to share. Ang pinaka-amazing, kayang wadamha, nga byuda, ni hatag man. Nga maor man tinuod, sa akong nakita, ang akong gilaumang muhatag, wa noon. Ingko Lord, tinuod yun ang akong kuna-una, na you are the one nga makapadala og tao to support this ministry financially. Why? This is the truth. Naakay gilauman nga maoy mohatag, mopadayon, pero ako kasuway na ko, na-frustrate ko, temporarily ra na.
Ngano, failure, frustration, problem are only temporary. It's up to you if you will make it permanently. Kung imong tugutang, it will break you, it will damage you totally. It's up to you. Pero ako, na-frustrate ko temporarily, nasakitan ko temporarily. Why? Ang akong gilauman, di man mao. Pero may buman ka. May mga tao, mga bot, ang porma, di ko katuwang mahatag. Labi na kini mga ordinaryo, mga nilalang who are working with me, ang uban, wa pa ko kaila, ang uban, nakita na nako, kung tanaw nato ilang finances, kinabutra, pero matinga ka. How big their hearts, how big their faith, their conviction. In Lord, di na ni ako, imo na ng trabaho. You're the one doing these things, Lord. You're the one who is sending these people to this ministry. Muna ako man experience, ako ning gustong i-share ninyo. Nanay panahon, naglao mo aning tawhanang makatabang, pero di ay. Inga Lord, padali ko mga tao makatabang sa kong utang. Padali ko mga tao, Lord, makaayos kong sakit. Padali ko mga tao, Lord, makasulbad sa kong mga pagsulay, mga problema, makapagaan. Ingnang Ginoo, kay siya man mo nanginanglan sa imuha. The problem sometimes, we did everything using our talent, ability, capacity. At the end, we are frustrated. Why? We never ask the intervention of God nga mas naibaw sa unsay dapat. We forgot that. Maunay akong konsepto point ang Ginoo nahibaw kung unsay para nimong maayo. Mao nang ina Lord, I need this. Mao na kung na may problema finances, ina Lord, I need this. Nakuha ninyo ang kong point, people. Inganhaan ninyo pag-ampo. Kaya ang Ginoo nakakita man sa inyong panginanglan. Ang Ginoo nagpadas byuda. Unexpected. Widow came, drop her two dinner coins at the temple. Kabaw mo, unexpected, will come to you. Kanang di katuan ba? Di magig katuan, kay byuda, wag ko kabaw. Piyatan. Sa ato, ang lawad-law, pinabuhi na mga tao, mga but mo tabang, wag ka magdakom. Imo dang silingan, imo rang ikatagbo, wag ni mo ilhi, or else, kita na mong kasamo ni nakatabang. Ang termin na mong gikakuyo, gilauman ni mong kasandigan, wa noon. See, there are times na na-experience nato ni sa atong alaw-adlaw nga kinabuhi. Ako, basta akong practices, ingani lang, Lord, I need these things, ikaw ni bahala. Tinga ko. Kanading nag-ampo ko, makabutang ko, guest house at the top of the mountain. That is granted to me. I pray that for how many years? In Lord, tagay kong bukid nga gusto ko mag-inusara oftentimes to reflect, to pray, to meditate. Wadama, amo raman yung likod sa mong balay. Din ko nahimugso, maumnay bukid nga ako nakita nga tuwa ta didto, gawasan ang atong Perry Mountain once a month nga nag-ampo ta with few selected members to join us. Mao ni akong point ba? Ang Ginoo nahibaw man, pero kakabantay nga naara di imong palibot unsay para nimo. Ang mga tao mo tabang nimo, dagan kay kog mga taong di ko katuo mo tabang. Believe me, kadaghan. Ka, ha? Sure? Pero I realize, in life, na kay gilauman di na mahitabo, pero na kay wa gilauman mahitabo. Ngano, God is God of what? Surprises. God is God of unexpected. Na mga butang nga wa ka mag-expect will come. Why? Tungod kay gustos Ginoong himuon kang malipayon. Mother people of the living God, my final statements to all of you today, ang biyuda mihatag bisag wa dyan mo. Mo ni gitawag so in time of famine. Pagtanom panahog tinghuwaw. Kung saan mo para mabuhi, bubuhi. Kaya imong attitudes in taking good care sa maong tanom, madibilop ka, you, unya, napagi kay abot. Sa ito pa, sayot din nga panahon sa atong krisis, sa atong kalisdanan, kung unsay atong gialote para sa Ginoo, if it is allotted already for the living God, you will cut it. Ngano, anha manis Ginoo masukod. Ang imong generosity, ang imong attitude, ang imong karakter once nag-crisis ka economically, financially. Prove to God, mag-crisis kag wala, you will not stop. Imong gamayon og dakon, it's up to you.
basta inang Ginoo di ka muhunong for doing the right thing in giving sa ministeryo, sa grupo reliyon, diin ka nakadawat og daghang panalangin. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your giver, healer, protector, the source of all things and miracles. Ako mag-ampo na sa inyong mga panginanglan, ayaw kagul. Kadagan kas Ginoo mga tao. Ako personally, wa na ko mag-uol. I practice it. I train myself. I tame my emosyon. Akong disiplina myself. Na din ako mag-uol. Kung kinsay mo abot, mutabang ako nang gituan, gipadaan ni sila sa Ginoo. Hopefully, you will imitate like that. That principle, that belief, that conviction, nga padadaan kag mga tao nga wa nimo lauming makatabang sa imong panginahanglan. Wherever you are, in your different necessities in life, status in life, alagad kag ordinaryo, believe me, kung nakay panginahanglan, just talk to God. He will be the one responsible to supply all your needs as I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mga birhen. Amen. Hallelujah. Sa kalang samahan sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been fired to do it. God loves you.